Kasi ang dami ko nakikita ng Pinay na kumikita, yun yung mahalaga sa akin eh. Especially OFWs. Doon ko malapit yung puso mo sa OFW. Doon eh, ang daming kumikita ng OFW talaga. Doon eh, ang daming kumikita ng OFW talaga. Okay. Ikaw ba yung may-ari ng sitaw? Hindi. 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 Chinese ang may-ari ng sitaw. Kaya nga sitaw eh, sea. Southeast Asia, yung sea. Ano yung tao? Things, finds, bagay, aw. In Chinese. In Chinese. Aw. Okay. So, ano ka? Sponsor. Yeah. Ikaw yung nag-i-sponsor. Ako yung isa sa mga tumulong sa kanila i-communicate yung platform nila. To the public. Kasi parang umpisa pa lang, labeled na sila as scam, umpisa pa lang. So, may mga presidente sila dito, ang gulo ng management team nila. Sabi ko, tatanggapin ko yung deal kung aayusin nyo tayo po-provide nyo yung kailangan kong documents. Na-provide nila lahat. Ang nangyari ngayon, yung presidente nila dito, totoong Chinese na from Sitaw sa headquarters nila sa China. May sitaw doon sa China. Oo, meron sila sa Singapore. Malaysia, pupunta kami soon. Ibablog din namin. So literal na marami na siyang branches. Okay, originated from China siya. Malaysia, China, Singapore. Para puro mga Singaporean to. Legit po ba ang sitaw? Ay, ito dito Ano lang, nagkakataon lang na Chinese nga kasi sila, they fail to communicate it to Filipinos. Tapos nagtataka sila bakit napaka-negative daw ng mga Pilipino. So parang ako yung nakagitna, ako yung maayos sa Filipino, pero galit din sila, naiinis na sila kasi bakit ganun sila? Kasi marami silang charity events, marami silang binibigyan ng opportunities, may mga totoong kumikita. Pero kung naka-hurt yung brand mo dahil sa sitaw, why not stop mo yung pag-i-sponsorship mo sa kanila? I have this certain rule, na if these people is doing their best naman, I'm really curious. Kasi ako, nag-start din ako, nahuhusgahan ako eh. So, ang paniniwala ko, in every crisis, there's always an opportunity. Maybe nasa crisis sila lang ngayon, pero I wanna help these people. Kasi maganda yung mission nila eh. Ano yung mission nila? Kasi ang future kasi niyan, magkakaroon ng mga warehouse sa Philippines, sa ibang bansa. So, products in the Philippines, may ibebenta natin sa iba't ibang bansa. So, ita-transition nila into like real dropshipping na maglalagay tayo ng products natin, pwede nating ibenta sa market nila. Kasi may market na sila eh. Makaka-help din sa economy. Makaka-help din sa economy. That's another thing. Tapos, ang nakikita ko pang isa is, hindi ko pwede, kasi may NDA ako eh, pero they share the same warehouse with the biggest players in the Philippines. Okay. Kasi itong mga Chinese na to, nagtutulungan to. Pero ano masasabi mo sa ako kasi kinontak din ako ng sitaw to sponsor their products, and when I search it, ikaw yung una ko nakita. Nakita ko yung sa mga comment section at may kasabi dito, scam daw siya dahil daw wala daw information daw yung buyer. So nagsasabi daw para daw siyang Ponzi scheme. Ano masasabi mo sa mga nagsasabi ng ganun? Well, una, punta sila sa office. Kasi may mga may mga policies eh. Halimbawa, nasa US yung, alam naman natin na ang US, galit na galit sa nakukuha yung details nila. So, walang karapatan si Sitaw ipakita kung yung pangalan ng bumili, especially yung address ng bumili, dahil galit nga yung US doon. Meron yung Europe market. May policies pa rin yan na hindi nila pwedeng i-present sa Philippines. Yung details na nandun. Kasi privacy yun eh. Privacy pero dito tayo sa Southeast Asia eh. Hindi, yung market kasi nasa US eh. Nasa Europe saka nasa US eh. Doon ba yung mga bumibili? Nandun yung mga bumibili. Doon yung buyer? Nandun yung buyer. Ngayon, if they want more information, like for example, may bumili sa Philippines, pinapakita naman nila eh. Pumunta ka lang sa office. Hindi naman nila ipopost sa Facebook page nila eh. O ito yung bumili. Tapos yung website nila, ina-improve pa rin hanggang ngayon. Continuously developing. Technically, ganito yan bro. Naloko rin sila ng mga Pilipino. Sabaw yung naging presidente. Sabaw yung naging vice president. Sabaw yung naging IT. Gets mo na. So ngayon pa lang nila inaayos, gumagastos ulit ng bago, naglalagay ng mga lawyers in place. Kaya nga, puro Chinese na yung nagmamanage dito, para sure na. Okay. So basically, nagka-problema rin sila. So I was there with them nung nagsisimula sila. Kaya naiintindihan ko as a businessman, naiintindihan ko yung kanilang struggles. Okay, yung website inaayos, yung security ng website inaayos, yung app inaayos pa rin. So di siya katulad ng parang Shopee or JNT, kasi ako nag-e-commerce din ako dati. Hindi siya yung typical. Pag may bumili sa akin, sa website ko, nakita ko doon yung contact number, name, email, address para mapadala. Kasi yun yung purpose mo, makuha yung leads eh.
Diba? Sisitaw kasi, yan na nga benta, ba't kailangan mo yung leads? Diba? Okay. Kami na nagmamanage lahat eh. Kumbaga meron silang ano, Sito ba yung naghahanap ng leads? sa kanila na yung leads eh. May marketing sila, kaya nga 7% lang yung tubo. Alam naman natin sa e-commerce, dropshipping, di lang ganun kalay tubo. Malaki yung pwedeng kitain kasi gagastos tayo ng ads, di ba? Gastos tayo ng marketing. Paano sila bumibili doon? Through their website na Sitaw? Pinopromote nila yung sa, meron silang mga connected na company sa iba't ibang bansa, pinopromote nila doon. Kasi divisoria price eh. Divisoria price. So, pagdating sa US, pagdating sa Europe, murang-mura to. So, nabibili talaga siya. So, don't get meron nga, pero meron kasi, kaya di ko kasi tinuloy yung Sitaw kasi meron na panood na isang video na di niya bangking yung Sitaw. Parang ginawa niya, nilagay niya yung link na website, tapos malalaman doon kung ilan yung nag-review ng website. At nakita na parang sobrang unti lang daw. So, paano mo daw, parang sinabi technically? Hindi ko yung naiintindihan yung sinasabi niya. Tapos, Parang sinasabi niya parang sinasabi niya, yung Sitaw pa rin daw yung bumibili ng product para para mahirap siyang mahirap siyang tingnan in technical ways. Kasi alam naman natin, technicality na website. Kasi yung website, pati hindi dito, hindi exact, iba yung website sa Philippines, iba yung website doon. Iba yung website na binibilhan, ibang app siya. Okay. Kasi ang income nito, in reality, taxes eh. Yes. Na they get away with the taxes kasi direkta yung pera eh. Kaya nga umiikot yung pera. Hindi pumapasok. Di ba? Yes. Yan yung technical ng business na to eh. So, doon sila nakakuha talaga ng income. Naleles nila yung transactions, less taxes to. So, they monopolize on that. Ano naman masasabi mo sa mga nag-hate sa'yo na sinasabi na tawag dito, hindi daw porkit may SEC or may office sa BGC is technically legit. They don't have to invest naman eh. Wala namang namilit sa kanila eh. Parang, una, nagagalit ka, nalugi ka na ba? Oo. Kasi it's like these people are trying to be heroes in some sense. Naluloko yung mga Pilipino, kaya lang lahat naman ng sellers ngayon kumikita eh. I have sellers na member ko rin sa Way na millions yung investment, na yung millions yung capital, na nakaikot na yung millions nila. Na ang pinapaikot nila, tubo na lang. Technically, parang those people na hindi pumapatol din, lahat ng kakilala ko, na seller ko, na nasa Way din, kumikita. So it's like these people are hating, wala naman din nabas na pera. So wala naman ako sasabihin sa kanila kasi kung ayaw mo, edi wala namang namilit eh. Oo. Diba? It's like if you don't want it, they don't do it. Meron ba profit share doon sa company Wala. ngayon? Wala. Talagang tinutulungan mo na lang talaga sila. Tulungan ko lang talaga. Ang galing. Baka Ano lang yun eh, yung may pina-edit niya akong bagong video sa'yo, di ba? Kasi kailangan yung referral code para ma-monitor nila kaninong influencer galing. Okay. Kasi merong silang section ng buong team na ang trabaho lang nila mag-assist ng MJ Lopez. Kasi sa ngayon, ako yung pinakamalakas magpasok. So para lang mag-assist kami, okay, ang trabaho niya lang i-assist lahat ng MJ Lopez. Ganon. Parang sinesegregate nila yon. Okay. Pero, walang income yun. Kaya meron ako isang video, wala akong pake kung gagamitin yung referral code ko. Daming influencers, yun na lang gamitin nyo. If you think I'm earning from it, gamitin nyo iba. Ang akin lang, wala kayong komisya doon. Bakit pa kailangan i-track? Yun yung dinedebate ko ngayon. Kasi sabi ko, I'm receiving a lot of hate right now. So maybe, we can remove the referral code so that they understand. Kaya lang, again, ganun pa rin eh. They still have to... Yeah, kahit naman gawin mo. may monitoring. So, ang ginagawa nila ngayon, may mga lawyers kasi sila. So, yung mga nagawa ng video, lahat yung may subpoena na yun. Ang galing. So, yung iba dyan, magpa-public apology na yan. Kalapit na. Kasi may may nag-hate sa aming isa na expert daw ng dropshipping. Kaya lang, nakulong nga siya dahil sa dropshipping eh. So, ngayon, nakukuha niya simpansa ng tao, pero kilala ko siya personally eh. Sa akin ba siya nagpapamentor eh. Kaya mas mabanatan niya ako. So, pwede bagitin yung name. Hindi ko pwede Bulong mo na lang. Bulong mo. Diba? So, mamaya off cam. Sige. So, nakulong nga siya dahil sa may lawsuit nga siya dahil dito eh. Oo. So, sabi ko sa Sitaw, sige, padalhan mo na sa PINA. Ngayon, tigil na siya. Ang nare-request ko, padalhan nyo yan ng letter. Gusto ko mag-public apology yan. Okay. So, yung iba naninira lang talaga for the sake of fame. Okay. Saka, no one's forcing naman eh. Wala namang hype na yayamang. Extra income lang naman to na maliit. Yeah. 7% is like
Yeah. baka mas malaki pa sa stocks eh. Oo. Di ba? 8 to 10%. Like I'm playing in some ways right now. I have friends who are experts. Nilalagay ko pera ko doon, sila na bahala. But pa nagte-trade nun, Kumbaga, kumikita ng 10% mahigit eh. So, masasabi mong bakit ka pa nila ini-hate, eh yung low risk investment lang naman yung... Yeah, exactly. Saka, hindi mag-start naman ka sa 5,000. Hindi naman to crypto eh. Namawala pera mo. Mag-start ka sa 5,000, sa 2,000. Tapos ngayon, ang daming influencers. Biglang putok yung market, nahihirapan naman sila i-handle. So, ganun na ngayon nangyayari kay Sitaw. Ay parang hindi pa nila nakakapa yung marketplace na Philippines. Okay, sige. Pero hopefully, ma-provide nila lahat soon. Okay. Kasi wala eh. Kasi pag sobrang naka-apekto na yun sa brand ko, tama ka rin. At some point, I have to Kasi ang dami ko nakikita ng Pinay na kumikita, yun yung mahalaga sa akin eh. Especially OFWs. Doon ko malapit yung puso mo sa OFW. Doon eh. Ang daming kumikita ng OFW talaga.